So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So mayroon tayo na namang ginagawang generator uli. So ngayon tuturo ko sa inyo kung ano yung dahilan at paano i-check ito. Ano yung mga key points na dapat tandaan habang nag-check kayo. So yun yung ipapaliwanag ko sa inyo. So gumagawa tayo ng mga generator, kahit yung mga lalaking generator, mga 50 kVA generator. So ito yung ginawa nating generator din nakaraan. So hindi pa natin naumpisahan, gawa ng kulang pa or bibili pa tayo ng parts para dito sa generator na to. So ngayon ito na diagnose na natin at bibili na lang ng parts ang kulang din. So ngayon doon naman tayo sa kabila, yun na naman yung isi-share natin. So dito guys ay bakit walang ilaw? Guys. So dito guys, ang gagawin una ninyo ay hahanapin ninyo yung tatlong key points para sa diagnosing. So kuryente, fuel, tapos compression. So yun yung gagawin ninyo. Saka na yung electrical voltage o current output ng generator. Dahil isa lang naman yung pupuntahan ninyo. Yun yung motor nya, dynamo. So ngayon ang ituturo ko sa inyo kung ano dapat yung i-check ninyo sa pag-ayos ng generator. So ngayon ang una nating ginawa dito guys ay chinik natin yung kuryente nya dito. So gamit ang spark plug tester natin, ito spark plug na pang test natin, goods to na spark plug, para ma-prove natin kung may kuryente. So may kuryente naman siya na lumalabas, pero dito sa spark plug na to ay wala nang kuryenteng lumalabas. Kung mapapansin nyo naman yung itsura ay nandoon na siya sa pagka-busted. So walang lumalabas na kuryente. Dito mayroong lumalabas na kuryente. So na-check na natin yung current nya. So ngayon pag na-check ninyo guys yung current nya, ang isusunod naman ninyo ay yung carburetor. So chinik natin yung carburetor. Ang unang gagawin ninyo pag nito ay yung carburetor nya ay yung ninyo tawag dyan, isprehan ninyo ng pangkate. Pagka umandar siya sa kate at hindi siya umandar sa walang kate na spray, meaning barado yung carburetor ninyo, hindi nagbibigay ng fuel. Dahil umandar lang siya sa spray o pag kinati ninyo, andar siya. So ngayon na-prove natin na may problema yung fuel system nya, ang carburetor ang problema. So yan yung kasunod ninyo na i-check yung carburetor. So ngayon natanggal na natin tong carburetor. Kung mapapansin nyo naman ay sobrang dumi na, abot na sa loob yung dumi. Yan. So ating lilinisan yan carburetor para maganda yung performance ng carburetor na yan. So pwede naman yan linisan, pero bago niyo linisan kailangan hanginan nyo muna bago linis.
dahil papasok yung mga dumi pagka naglilinis kayo na madumi yung labas. So papasok. So meaning kung may panghangin kayo, hanginan nyo muna, tapos saka nyo linisin, dahil kakahawak-hawak nyo dyan, pabalik-balik lang yung dumi sa loob, papasok yung dumi. So yan yung paraan para hindi mabakjab kayo sa paglilinis ng karburador. So ngayon, yung pang last naman na ano ninyo, gaya yung sinabi ko, kurente, mayroon na tayong kurente, na-check na natin. Tapos karburador, na-check na natin, ayaw mag-supply gamit ng spray, umandar siya. Ngayon yung compression nya, so makikita ninyo dry na dry yung loob at may mga dumi. Ngayon nakaangat siya, walang compression. So isa yan sa dahilan kung bakit ayaw mandar yung makina. So tatlong key points is spark dito, or spark electric, fuel supply system, at yung compression. So yun yung key points na ating pang-apat na yung output voltage ng generator motor. So ngayon tatanggalin natin to para mailabas natin yung valvula at ma-check natin yung piston kung may alog. So ganun lang ang pag-check. So yun lang, this is Autoboyson. So maraming salamat guys, subaybayan nyo ang pagkabuhay nitong generator na isa, at mayroon pang doong pangalawa. So dalawa yung generator natin ginagawa dito, parehas yung mga problema, walang electric spark, walang fuel supply, walang compression. So yan yung issue nya. Yan. Saka na natin isunod pagkomandar yung electric voltage output ng generator motor. Doon na natin umpisahan. So explain ko sa inyo kung bakit halos pareha sila ito ng sakit. Una, magsisimula tayo sa spark dito. So ang generator motor, walang problema kung magdabagan 24/7, walang problema siya na magandar, na maintain. Pero itong drive motor, pagka tinawag natin na drive motor, yung nagpapagana sa generator. So itong drive motor, itong motor na to, hindi to intended sa 24/7 na operasyon. Bakit? Ang mga piyesa nito pagka uminit ay magkakaroon ng pagkasunog, pagkapundi, kagaya dito, ang spark plug na pundi. Tapos minsan napuputol yung connection dito sa spark plug cap dahil sa sobrang init, overtime heated siya, nag-overheat ng itong cap nya tsaka wire. Yun yung dahilan. Ngayon dito naman sa spark plug carburetor, bakit bumibigay ito siya? So minsan sa operation habit natin, so minsan nakakabili tayo ng gasolina doon banda sa madumi na gasoline station, minsan naman matubig yung mabili natin, minsan naman is malatak or maraming dumi. So yan, nagbabara to, minsan nagpa-flooded, minsan naman barado, walang supply. So yan yung mga points na minsan cause ng pagbarado ng carburetor. So tapos na tayo sa spark plug, electric current voltage, tapos na tayo sa carburetor. So dito naman tayo sa loss compression. So normal sa makina, magbi-build up ng carbon deposit sa mga intake valve, exhaust valve. So over time siya, minsan kumakapal na yun siya, nagkukos ng gap.
Minsan naman, hindi kumakapal doon, pero nagbabago yung timing ng adjustment ng valve or yung post rod. Ito dito yung post rod. Yan o. Kung napapansin ninyo, oh, sobrang luwag yung exhaust. Sobrang luwag. So, nagpabago-bago yung adjustment yan. Dahil ang operation ninyo, 24/7. So, sa sobrang tagal, minsan nagbabago na yung adjustment at saka yung carbon deposit kumakapal na. So, minsan ang gagawin niyan ay mag-spray lang kayo ng cleaning agent, matatanggal na yung bar. Pero bagay lang yun sa mga motor dahil makikita mo yung valvula. Ito, magtatanggal ka pa, makikita mo pero magtatanggal ka pa. So, ganun yung pati yung piston. Pag mag-overtime heated na siya dahil yung makina nito, yung drive motor, hindi naman to pang 24/7. Pang emergency lang to siya. Papaandarin mo 6 hours or 4 hours to 6 hours, patay muna. Tapos, saka na naman paandarin pag nakapahinga siya ng 1 oras. So, yan yung mga cause. So, yun lang. This is Autoboy Son. Maraming salamat. God bless you all. Sana nakakuha kayo ng konting kalaman. Make